Ang paglalaban sa gitna ni Flashy Flash at wala nang iba kung hindi ang pinakamalakas na kalbo na si Saitama. Na dahilan kung bakit mas lalo pang in-acknowledge at mas lalo pang na-realize nitong si Flashy Flash kung gaano kalakas itong si Saitama. Ang lahat ng yan at ang iba pang mga detalye ay tatalakay natin dito sa ating chapter review ng Saitama vs Flashy Flash. Now disclaimer lang, ang pangyayari sa ating review na ito ay nanggaling mula sa original webcomic na hindi pa nangyayari sa original manga chapters. So be sure to watch out for spoilers. It's the Updated Weeb at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka na ding updated sa recent timeline ng series. Since this video will be focused only sa paglalaban ni Saitama at nitong si Flashy Flash ay hindi na magmamatter kung anumang previous chapter ang nangyari. Kaya mag-proceed na tayo right away sa kwento ng laban na to. Makita natin sa pagkakadrawing ng chapter ng webcomic na ito na medyo malayo ang itsura ni Flashy Flash mula sa official manga chapter sa original webcomic chapters na to. Subalit let's not bother about that and i-assume na lamang natin na ang itsurang ito ay ang Flashy Flash na nakikita natin sa original manga chapters. Nagsimula ang kwento ng laban na ito nang biglang bumisita itong si Flashy Flash sa dorm or sa apartment nitong si Saitama sa loob ng Heroes Association. Dahil nakarating daw sa kanyang balita na itong si Saitama ay pasok na sa ranking ng Class A. Subalit bago pa man lamang matapos nitong si Flashy Flash ang kanyang sinasabing statement ay bigla siyang pinagsarahan ng pinto nitong si Saitama. Nang dahil dito ay napikon itong si Flashy Flash at nagbilang siya ng 3 na kung saan ay sinabi niyang sisirain niya at wawasakin niya ang buong apartment nitong sila Saitama kapag hindi nila binuksan ang pinto within that 3 seconds. Subalit bago pa matapos bilangin itong si Flashy Flash ang 3 segundong yon ay biglang nag-appear itong si Demon Cyborg or si Genos sa labas ng pintuan nitong sila Saitama. Nang dahil dito ay nagkaroon ng konting chit-chat sa gitna ni Demon Cyborg or ni Genos at nitong si Flashy Flash na unfortunately nag-lead into a misunderstanding at naging dahilan kung bakit nagkaroon ng laban sa gitna ng dalawa. Nang dahil sa kanilang laban ay nagkaroon ng napakalakas na mga tremors sa loob ng building nitong sila Saitama kaya nasabi ni King kay Saitama na pumunta na daw sila sa labas at pigilan niya ang dalawang naglalaban. Dito na nagkaroon ng mas malalim pang galit itong si Flashy Flash kay Saitama nang dahil sa tinanong nitong si Flashy Flash kung kilala daw ba nitong si Saitama siya ay sinabi ni Saitama ang isang pangalan na hindi naman totoo na para bang gawa-gawa niya lamang para lang makasagot siya dito kay Flashy Flash. Nang dahil dito ay nasabi ni Flashy Flash na napakawalang modo daw nitong si Saitama at itutuwid niya ang pag-uugali nito. Wala sanang balak na i-entertain pa nitong si Saitama si Flashy Flash, subalit nang tinanong siya nitong si Flashy Flash ng kung ano ang gusto niyang mangyari. Bayaran daw ba niya ng buo ang sinira niyang espada or sword or katana nitong si Flashy Flash na pinangalanan niyang insta-kill or kailangan daw bang i-repair na lamang ito ni Saitama para hindi na siya mas mapagastos pa. Nang dahil dito ay agad na inutusan nitong si Saitama si Genos na bumili ng tape para ma-tape nila ang sword nitong si Flashy Flash. Now this leaves King and Saitama sa loob ng apartment kaya naman sinabi nitong si Flashy Flash kay King na gusto niyang magkaroon ng heart-to-heart talk dito kay Saitama kaya pwede bang lumabas daw muna itong si King na inagrihan naman ni King para nga naman hindi na humaba ang usapin. Matapos yon ay pumasok na si Saitama at itong si Flashy Flash sa loob ng apartment. Habang kitang-kita naman sila nitong si Sickle Toad at ni Butterfly DX na nagbe-babysit dito kay Rover. Takang-taka ang mga ito at hindi pa rin makapaniwala kung bakit maging ang mga S-Class ranking hero ay nagkakaroon ng interes sa kanya. But balik tayo dito kay Flashy Flash at kay Saitama. Ang perspective na ngayon ng kwento ay nasa loob ng apartment nila wherein pinrangka na nitong si Flashy Flash itong si Saitama na gusto daw niyang maging isang disciple itong si Saitama at gusto niyang turuan si Saitama na magkaroon ng proper discipline. Kaya naman inakit nitong si Flashy Flash itong si Saitama na mag-head out sa labas ng kanilang apartment para nga naman maturuan nitong si Flashy Flash si Saitama ng mga skills na kakailanganin niya. Habang lumalabas naman itong si Flashy Flash ng pintuan ay agad siyang pinagsarahan na naman itong si Saitama na dahilan kung bakit nagalit na itong si Flashy Flash at sinabi niyang magseryoso na daw itong si Kalbo. Sinabi din niya na maging ang mga S-Class ranking heroes daw ay hindi na deserving na maging S-Class ranking dahil hindi na daw sila ganun kalakas. Subalit iba itong si Saitama at nakitaan niya ito ng potensyal.
Kailangan daw niya ng mga heroes sa S-Class na kayang pumatay ng mga monsters easily tulad niya at gusto niyang maging isa doon itong si Saitama. Sinagot naman ni Saitama na hindi daw siya papayag at ayaw daw niyang may tumatawag sa kanyang hero name na Caped Baldy. Nang dahil dito ay naglatag ng isang deal si Flashy Flash na kung saan ay magkakaroon sila ng isang parang sparring within the condition na kung sakaling makapag-land ng kahit na isang hit lamang itong si Saitama kay Flashy Flash ay mananalo siya at titigilan na siya sa pangungulit nitong si Flashy Flash. And then we get to see na nag-proceed na ang dalawang karakter na ito sa training site number 3 na kung saan ay parabang may nagfo-float na parabang napakaraming mga debris or parang mga blocks na hindi natin alam kung anong dahilan kung bakit may ganito pero it's just it. Dito ay sinabi na nitong si Flashy Flash ang mas detailed na impormasyon sa mangyayaring deal sa gitna nilang dalawa. Sinabi niya na within 30 seconds na time frame ay kailangang mahawakan siya nitong si Saitama para tumigil na siya sa pangungulit dito kay Kalbo. Hindi daw siya gagamit ng kahit na anong weapons at pwedeng atakihin siya nitong si Saitama ng kahit na anong ataking gusto niyang gamitin. Subalit kapag natapos daw ang 30 minutes na ito, ay magiging isang disciple nitong si Flashy Flash, si Saitama. Right after stating na nagsisimula na daw ang kanilang laban ay hindi naghalinlangan si Saitama na mag-teleport right away sa kung saan ay nakatayo itong si Flashy Flash para hawakan siya. Dahil dito ay nagulat si Flashy Flash habang unti-unting nagsa-step back with very immense speed nang dahil na rin sa napakakinabahan siya at natakot at hindi niya ina-expect na ganito talaga kabilis ang magiging movement nitong si Saitama. Dito din niya na-realize na itong si Saitama at wala nang iba ang lumaban kay Awakened Garou at hindi lamang yun isang tsamba dahil kahit na na-weaken na itong si Garou ay napakalakas pa rin nun at hindi yun kayang talunin ng kahit na sino sa mga S-Class. Nang dahil dito ay inassume na nitong si Flashy Flash na hindi isang simpleng tao lamang itong si Saitama at nagpapanggap lamang ito na isang simpleton. Kaya sinabi niya na yun na daw ang last chance ni Saitama at hinayaan niya pa yung mag-slip by dahil ngayon ay magseseryoso na itong si Flashy Flash. Gagamit sana ng isang named technique itong si Flashy Flash subalit agad siyang nilauncha ng isang counter-attack ni Saitama na dahilan kung bakit bigla siyang parabang napatigil. Subalit hindi naman doon nasayang ang kanyang preparation dahil dito ay ginamit niya na ang kanyang flowing shadow feet na nag-increase ng kanyang speed greatly at nagke-create ng napakaraming after images na pumapalibot dito kay Saitama. Right after that ay nilaunch din niya ang isang simpleng attack na tinawag niyang Falling Leaves Barrage na parang isang napakarami at consecutive na launch ng mga sapak or slap dito kay Saitama na hindi naman nag-deal ng kahit na anong damage kaya sinundan niya pa ito ng Blue Tempest Fist habang nagte-teleport sa likod nitong si Saitama. Hindi pa rin yun nag-deal ng kahit na anong damage dito kay Kalbo kaya tumalon siya ng napakataas at nag-bounce papunta sa likod nitong si Saitama para mag-launch ng Windblade Kick. And surprisingly hindi pa rin nun tinablan si Saitama at nahuli lamang ni Saitama ang kanyang paa sa pamamagitan ng pag-lock nito gamit ng kanyang baba. Kinabahan ngayon itong si Flashy Flash kaya napilitan siyang gumamit ng isa pang technique na tinawag naman niyang Dragon Thrust Kick. Sa pamamagitan nito ay naialis niya ang kanyang paa sa pagkakahuli sa kanya nitong si Saitama at ginamit niya din ang kanyang Misty Mantle. Sa paggamit niya ng Misty Mantle na ito ay nagkaroon ng isang napakalaking blind spot dito kay Saitama na dahilan kung bakit nagkaroon siya ng chance na gamitin naman ang kanyang Falling Moon Palm. It seemed as if ang ataking ito ay isang napakalakas ng atake para sa kanya subalit hindi ito nag-deal ng kahit na anong damage kay Saitama. At ang pinakamalakas na naging epekto lamang nito kay Saitama is that napatalsik siya nito slightly backwards. Matapos yon ay hindi pa rin yun ininda ni Saitama at unti-unti siyang naglakad slowly towards Flashy Flash. Ang dahil dito ay kinabahan na ngayon itong si Flashy Flash at na-realize niya na hindi na normal ang nangyayari sa kanilang laban at nararamdaman na din niyang unti-unti nang lumalamig ang kanyang pawis and as a martial artist ay nararamdaman niya ang instinct ng excitement habang nilolaunch niya ang kanyang consecutive combination of attacks dito kay Saitama kaya hindi na siya nag-alinlangan pa at ginamit niya na ang kanyang ultimate technique, Flashy Fist. Sa pamamagitan ng Flashy Fist na ito ay nag-launch siya ng napakaraming number of attacks dito kay Saitama which surely is the ultimate technique or ang pinakamalakas na technique at his disposal. Matapos gamitin itong si Flashy Flash ang kanyang ultimate technique na Flashy Fist ay na-realize niya dito na masyado siyang na-excite at hindi niya na-control ang kanyang sarili. Dito ay nagsisisi siya dahil inakala niya na nakapag-deal siya ng severe na damage dito kay Saitama.
Subalit habang kinakausap niya at tinatanong si Saitama kung okay lang ba ito, ay nakita niyang wala itong kahit na konting galos lamang na tinamo. It was at this moment nang ma-realize nitong si Flashy Flash na talagang napakalakas ni Saitama at hindi lamang isang tsamba ang ginawang pagsira ni Saitama sa kanyang insta-kill at sa pag-block ng kanyang Flashy Slash. At this point ay binasag na nitong si Flashy Flash ang inilatag niyang condition at deal sa gitna nilang dalawa habang sinasabing let's switch to weapons and from here on ay gagamitin niya na ang kanyang sariling blade. Sa pagkakataong ito ay pabalik na itong si Genos, dala ang tape na ipang-re-repair sana nila sa insta-kill na ang sword nitong si Flashy Flash. Subalit hindi na niya makita kung nasaan na itong si Saitama at itong si Flashy Flash at naramdaman niya lamang ang napakalakas na mga tunog ng sonic waves mula sa napakabilis na mga movement sa mga karakter na ito. Kaya nalaman pa rin niya kung saan nanggagaling ang mga sounds na ito at natrack niya ang training site number 3. Going back to the fight naman between Saitama and Flashy Flash, makita natin na tumatakbo ang dalawang ito in a extraordinary speed at hindi na katulad ng kanina ang nangyayari. At this point ay itong si Flashy Flash na ang tumatakbo mula kay Saitama at si Saitama na ang naglo-launch ng napakaraming attack sa kanya. Makita na rin natin ang takot sa mukha ngayon itong si Flashy Flash as if nagsisisi na siya na hinamon niya pa itong si Saitama sa isang laban. Makita din natin na nag-launch ng isang normal na atake itong si Saitama at dahil dito ay napilitan itong si Flashy Flash na iiwan ang kanyang Misty Mantle. And then within the confusion itong si Saitama ay sasamantalahin sana niya ang pagkakataon para gamitin ang Flashy Slash. Subalit pagkatapos nun ay nakita niyang hindi na naman tinablan itong si Saitama at ginawa lamang nito ang ginawa niyang pagsalag sa kanyang insta-kill way back in the previous chapter. Makita natin na sinira na naman ni Saitama ang katana ni Flashy Flash sa pamamagitan ng pagkagat dito. Nang dahil dito ay hindi na natutuwa itong si Flashy Flash at maglo-launch na naman sana siya ng isang Flashy Punch or Flashy Fist dito kay Saitama. Subalit hindi yun naging effective and in this moment na para bang maglo-launch ng isang counter itong si Saitama para hawakan siya, therefore completing the task na nga. Para tigilan na siya nitong si Flashy Flash ay bigla itong nag-dodge papunta sa likuran nitong si Saitama. Ang hindi niya alam ay nag-dodge din si Saitama papunta naman sa likuran niya, which is a Naruto reference. Pero hindi na natin kailangang daanan ng tungkol doon dahil One Punch Man naman ang target nating audience dito. Nagpatuloy ang napakabilis na movement sa gitna ng dalawang ito to the point na hindi na natin makita kung anumang specific na movements ang kanilang ginagawa at para bang mga line na lamang ang nakikita natin mula sa kanilang after images. But then dumating sa point na kung saan ay para bang na-stuck or na-back into a corner itong si Flashy Flash. Dito niya na na-realize na ito na ang magiging katapusan niya at dito na siya mamamatay dahil hindi niya na maiiwasan ang gagawing atake nitong si Saitama at hindi na din siya makagamit ng kahit na anong forbidden techniques. Dito niya na na-realize kung ano ang meaning ng death or ng kamatayan. But then luckily dumating itong si Genos habang sumisigaw ng master, I have returned with the tape na pinabili nitong si Saitama. Nagdagpa nitong si Genos na may mga unusual na monsters sa labas ng Heroes Association at gusto niya sanang tulungan siya nitong si Saitama para patayin ang mga monster na yon. Nang dahil dito ay napilitan itong si Saitama at si Flashy Flash na i-cease ang battle or sparring sa gitna nilang dalawa. Dahil dito ay nagkaroon ng rason si Flashy Flash na sabihin na siya ang nanalo dahil hindi pa rin siya nahahawakan nitong si Saitama. Despite the truth na tinulungan lamang siya nitong si Genos dahil maaaring mamatay siya kung sakaling nagland ng direct hit ang gagawing suntok nitong si Saitama sa kanya. Dito na na-realize ni Flashy Flash kung gaano kalakas itong si Saitama at natakot na lamang siya nang sabihin nitong si Saitama na kung ganun daw ay pwede nilang ipagpatuloy ang kanilang sparring some other time. Now as indirect as it might sound, it's still as if in-acknowledge na talaga nitong si Flashy Flash kung gaano kalakas itong si Saitama. It's just that mataas din ang pride niya at ayaw niyang aminin na mas malakas itong si Saitama kumpara sa kanya. But then that's all para sa ating review na ito ng Saitama versus Flashy Flash. I hope you guys had a great time watching this video. Be sure to leave a like, subscribe at i-ring nyo na din ang bell button. It's the Updated Weeb and I'll see you on the next one.